Praise the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Ito po. Magandang gabi po uli sa lahat ng ating mga kapatid. Ating oras na naman po at panahon para pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. At sa mga kapatid natin na hinihintay po natin na mag-live din ngayong gabi nito, ay patuloy tayong samahan ng Diyos at patuloy tayong pangunahan ng Diyos sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita. So, bago tayo magsimula, katulad po ng ating nakakatuwian, tayo po ay dumako sa pananalangin. Dahil ang ating pinakamatibay na sandata sa buhay ay ang panalangin. At alam natin na kahit anghel ng Diyos ay kaya niyang isugo para tayo bantayan at tiyakin ang ating mga kaligtasan. Manalangin po tayo. Mapagpalang Diyos, aming Ama, maraming pong salamat sapagkat purong oras na naman po ng aming pag-aaral ng iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng patuloy na kalakasan upang harapin ang mga pagsubok na ito doon dumarating sa aming buhay. Sa aming muling pag-aaral, patuloy ka magpahayag sa amin an acrostic devotional inspiration that will guide us and inspire us to do the will of God and to walk in accordance with His will and with His purpose. Father, we lift up to you our nations and all the nations of the world. We pray during this time, people will know that the God who allowed these things to happen has a wonderful purpose, a plan not to harm us but to prosper us, to discipline us, to teach us a wonderful lesson so that we can go back to His presence by humbling ourselves and pray to your presence, seek your face, and turn from our wicked ways so that you will hear us from heaven, forgive our sins, and heal our land. Father, salamat po sa napakagandang panahon at pagkakataon na hindi kami nawawala ng pag-asa sa mga hinaharap namin sa aming bansa, sa aming pamilya, anumang uri ng pagsubok na ito. Dahil kasama ka namin at hindi mo kami iwanan, hindi pababayaan man. Tinatas namin sa iyo, Panginoon, ang pagbubukas ng mga bahay-sambahan. Bukas, maaring konti lang po sa bilang, pero naniniwala po ako sa pamagitan ng kapangyarihan ng social media, maabot po ang mga tao sa kanilang mga tahanan. Hindi ba sila makarating sa mga bahay-panambahan? Makakarating ang iyong salita sa kanilang puso, isipan, at sa kanilang mga buhay. Ipagpatawad mo ang mga pagkukulang at tangad namin ang panguna ng iyong banal na Espiritu upang sa aming pag-aaral ay patuloy mo kaming langisan ng iyong kapangyarihan, karunungan, kaunawaan upang sa aming pag-aaral ay mabatid namin ang iyong kalooban. Pagpalain mo lahat ng patuloy na nakakarinig ng iyong mga salita at patuloy na nakakaisa namin sa pag-aaral sa social media. Muli, sa iyo po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan, ngayon at kailanman. At patuloy namin pinapahayag na ang bawat isa ay patuloy mong pagpalaing ganap. Patuloy na palawakin ang aming mga teritoryo. Hawakan kami na yung mga kamay upang hindi kami saktan ng kaaway. At sa pangalan ni Jesus, ipagkaloob mo ang nasa ng aming mga puso. Sa iyo, namin itinataas ang tagumpay sapagkat sa iyo ang lahat ng kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Praise God. Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Magandang gabi po. Sabado rin naman po. Kanina po ako ay nakiisa at ating pong pinunghayan ang Unite, ang programa po ng ating mga kabataan, ang One Quest na patuloy pong ginagamit ng Diyos para sa ere at sa social media. So, keep the fire burning in your heart, mga kabataan. Purihin ang Diyos. At ngayon po, katulad ng nasabi ko po kanina,
medyo mahaba po itong pag-uusapan natin. Kasi John chapter 15, verses 1 to 17 po. So, maaring hatiin po natin to sa dalawang bahagi. No? Pinamagatan ko po ang ating aralin ng masayang pagbubunga. Ulitin ko po, masayang pagbubunga. Ilang araw mula ngayon po ay isi-celebrate natin ang ating kalayaan. Nung pong ang Pilipinas ay naging malaya sa mga bansang banyaga. At tayo po'y naniniwala na mas magiging mabunga isang tao kapag siya ay naging ganap ng malaya. Sinabi po ni Jesus na ang katotohanan niya, ang pagmumula ng ating tunay na kalayaan at sa ating pagiging malaya, tayo po ay magiging mabunga. Sa John chapter 15, 1 to 17, narito po ang isang napakagandang halimbawa ng isang tunay na buhay ng isang anak ng Diyos kapag lumakad siya sa kalooban ng Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatang pong masayang pagbubunga. Sa buwan po ng Mayo, Hunyo ay panahon ng tagprutas. Ang dami pong mga prutas na lumalabas at masagana po natin itong nakakain. Masarap ang mangga sapagkat ang pinakamatamis na mangga sa buong mundo ay nasa Pilipinas. Yung pong mangga na nagmumula sa Guimaras. Nasa atin din po ang mga pambirang prutas. Yung pong lansones, durian. Napakarami pong masasarap na prutas. At ngayon po, yung ibang mga prutas na makikita mo sa ibang bansa ay makikita mo na rin sa Pilipinas. Meron na rin po tayong fig tree, mga fig tree fruits. Meron na rin po tayong, syempre, yung mga citrus fruits na sa Nueva Vizcaya. Ang dami-dami po nun. Pag pupunta kami ng Isabela, bababa po kami doon sa Santa Fe. Ang dami pong mga klase ng mga citrus fruits doon. Napakasarap po. Ito pong buwan ng Mayo ay maraming mga kapistahan. Hanggang Abril, Mayo, Hunyo. Pagpasok po ng Tagulan ay ganun pa man, meron pa rin po mga kapistahan. At kasama ng mga kapistahan yan ay ang maraming bungang kahoy. Kaya pagka tayo po ay nasa panahon na ng tag-ani, marami pong masaya. Naalala ko po pagka nagdimisyon kami sa Nueva Ecija, yung pong buwan ng Mayo ay tag-ani ng mga pakwan, mga milon. At ang mga pabaon po dyan, mga lagip po dyan natin na natatanggap ay mga prutas. Bukod pa ho sa mga bigas na kanilang ipinagkakaloob. So, masarap pong pag-usapan ang masayang pagbubunga. I believe that fruitfulness is fun, no? Nakakatuwa po ng yung mga alagang halaman, alagang bungang kahoy ay namumunga ng sagana. Ganun din po ang Diyos. Pagka tayo po'y tinitingnan ng Diyos bilang kanyang mga anak, hangad po niya na tayo ay mamunga. Pangako niya sa Psalm chapter 1 verse 3. Ano pang sabi doon? You shall be like a tree that planted beside the streams of water. Your leaves shall not be withered. Your fruits will bear in due season. And whatever you does, you shall prosper. So, gusto ng Diyos na tayo po'y mamunga. Babasahin ko lang po yung first 10 verses at yung susunod pong mga talata ay bukas natin pag-uusapan. Hatiin po natin sa dalawang bahagi. Sa verse 1 po ng chapter 15, at narito po ang nakasulat sa kasulatan. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Verse 2, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bear fruits, He prunes, that it may bear more fruits. Verse 3, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Verse 5, I am the vine, and you are the branches.
He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. Verse 6 po. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gather them and threw them into the fire, and they are burned. Verse 7, if you abide in me, in my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, and you will be my disciples. Take note, if you bear much fruit, you are his disciples. As the Father loves me, I also have loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just I have kept my Father's commandment, and I abide in his love. So, hinto ka muna po sa verse 10. Yung pong susunod na talata ay pag-uusapan po natin bukas sa ating pagpapatuloy ng ating lesson. Hatiin lang po natin to sa dalawa. Ang pinaka-key verses po natin nasa verse 16 and 17. Babasahin ko po yung key verse. Kasi hindi po tayo mamumunga kung wala po itong 16 and 17. Sabi po sa verse 16, 17, you did not choose me. Praise God. You did not choose me. We didn't choose God. He chooses us. But I choose you and appointed you that you should go and bear fruit. So there is a very specific reason why God has chosen us. Sabi po dito, I have chosen you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain. Hindi lang po mamunga, kundi mananatili ang bunga. That whatever you ask, kapag tayo daw po ay namumunga at nanatili ang bunga, whatever you ask the Father in my name, ano raw pong hilingin natin sa Ama, sa kanyang pangalan, ay ano raw po? He will give it, or He will give him to you, or He will give it to you. These things I commanded you, that you love one another. Good evening po sa mga kapatid natin na ngayon ay kasama na natin. To God be the glory. Ang ating pong pag-uusapan ay pinamagatan ko po. Sa Tagalog po, masayang pagbubunga. Sa ating pong binasang mga talata, meron palang pagmumulan ang ating pamumunga. Mamumunga ka raw po ng sagana kung ikaw ay pinili at itinalaga ng Diyos. No? At mananatili ka bilang isang sanga sa puno. Siyempre, hindi tayo makakapamunga na tayo po ay inanantulad sa sanga. Imposible pong mamunga ang sanga nang hindi nakakabit sa puno. So, kinakailangan niyang manatiling nakakabit sa puno. Meron po isang napagandang I think point akong nabasa, no? Nung binasa ko po ito, ang pating pagkakaunawa, ito ay negatibo. Ang pamagat po ng point na ito, I am broken. No? I am broken. Ano ibig sabihin po sa Tagalog ng I am broken? Ako ay wasak. I am broken. Ito po ang pamagat ng point. I am broken. I didn't accept the idea that tomorrow will be a better day. I have been impacted, and life as I know it's over. I don't believe I have the courage to keep going. This fight will never end. Yun daw pong pakikipaglaban na hindi daw po matatapos. At wala na raw po siyang lakas para lumaban. My new normal is that hopelessness is more powerful than hope. Imagine niyo po, yun daw pong kawalan ng pag-asa ay mas makapangyarihan sa pag-asa.
mas makapangyarihan sa darkness. Defeat and light. Yung kawalang pag-asa raw po ay mas makapangyarihan sa pag-asa, kadiliman, pagkatalo, at liwanag. My heart keeps saying, yung puso daw po niya ay patuloy na nagsasabi, our journey will be forgotten. Yung kanya raw pong nilakaran ay makakalimutan. I refuse to believe that, hindi raw po siya naniniwala, something good will come from this. Life is beautiful. Hindi daw po siya naniniwala na may magandang mangyayari sa buhay daw po na maganda. Is a lie. Life is beautiful is a lie. I don't have any fight left. Wala na raw po siyang natitirang laban. Nothing can lift me up. Wala na raw pong pwedeng magtaas sa kanya. You cannot tell me I am strong. Hindi mo sa akin pwedeng sabihin na ako'y malakas. Things will get easier. I know that life will never be the same. So pag binasa mo po yung tula, pamagat pa lang po negatibo na eh. I am broken. Pinapakita ng tulang ito na wala na siyang hindi na niya kayang lumaban dahil wala nang natitirang laban sa kanya. Pero there is a power of reversal. Kung babasahin po natin ang tulang ito mula sa baba pataas, it will have a positive meaning. Bakit po? Pakinggan niyo po. Tandaan niyo, life does not to be this way. Ang buhay po na itinalaga ng Diyos ay hindi po dapat ganitong buhay na we are broken. Anything that the enemy destroy or broken, God can restore it. So baliktarin po natin yung tula. Simulan natin sa ibaba, pataas. Life will never be the same. I know that things will get easier. Tingnan niyo po, napansin niyo, binaliktad natin ang pagbasa mula sa baba, pataas. At nakikita natin, nagiging magandang meaning. I am strong. No? Sabi niya, siya raw po ay malakas na. You cannot tell me nothing can lift me up. Hindi mo po pwedeng sabihin sa akin na wala sa akin makapagtataas. Is a lie? Life is beautiful. Napakaganda raw po ng buhay. Something good will come from this. May magandang mga bagay daw po na magmumula dito. I refuse to believe that our journey will be forgotten. Hindi siya naniniwala na ang kanyang paglalakbay ay makakalimutan. My heart keeps saying, ang kanyang puso daw po ay nagwiwika na ano? Light, defeat, darkness, hope is more powerful than hopelessness. Tingnan niyo po, nung binaliktad natin ang pagbabasa, laging positibo. My new normal is that the fight will never end. Hindi po natatapos ang laban, but I have the courage to keep going. I don't believe life as I know is over. Hindi po siya na ngayon naniniwala na ang buhay natin ay tapos na. I have been impacted and tomorrow will be a better day. I don't accept the idea that I am broken. That is the power of reversal. I believe that God is a God of the turnaround. Ang Diyos po natin ay Diyos ng pagbabago. Nakakamangha po. Maaring winasak tayo ni Satanas, maaring sinira tayo ni Satanas. John 10:10, the thief cometh but to steal, to kill, and to destroy. But Jesus Christ came to give us life and to have it more abundantly. God is a God of turnaround. Ang bansa po natin at ang marami pang mga bansa is economically broken. Nadagdagan po yung utang natin. Ang utang tayo dahil po sa pangyayari ito. But I believe what Satan destroyed and broke, God can make a turnaround. He will make a miracle. Meron pong tayong tatlong bagay lang
na pag-uusapan. At yung tatlo po, bukas na ho natin itutuloy. Jesus Christ taught His disciples how to be fruitful so that their joy might be full. Tinuruan po ng Panginoong Hesus ang kanyang mga disipulo kung paano magiging mabunga upang maging ganap ang kanilang kagalakan. In other words, fruitfulness is very nakakalugod po na tayo ay mamunga. There is a great joy in gaining the result God's desire. Sobra po ang galak na mararanasan mo kapag nakuha mo po yung resulta na hinahangad ng Diyos. Remember, our key verses is John 15, 16, 17. As disciples, our goal is not only to bear fruit, but to help others to do the same. And we must be more than faithful. We must be fruitful. Sabihin mo sa iyong katabi, we must be more than faithful. Tayo po'y dapat na maging higit sa tapat pa. We must be fruitful. Tayo po ay dapat na mamunga. Pag-usapan po natin how to become fruitful in the kingdom of God. In face of this pandemic, can still we fruitful? We become fruitful? Sarap po ng pandemyang ito. Pwede pa po ba tayong maging mabunga? Praise God. Marami-rami na po na kasama natin ngayon. Purihin ng Diyos. Thank you so much po. Nakita ko na po si Elder Dali kasama natin ngayon. Purihin ng Panginoon. Okay. Number 1 po, start with the letter S. Tatlong bagay lang po ang pag-uusapan natin ngayon. Number 1, start with the letter S. Sikaping manatili sa Diyos at hayaang siyang linisin tayo. Ulitin ko po, sikaping manatili sa Diyos at hayaan siyang linisin tayo. Stay connected to the true vine. Jesus is the true vine. Maliwanag po sa John chapter 15 verses 1 to 5. Kailangan yung sanga manatili po sa puno. Di ba? Para po mamunga. At yung namumunga po, patuloy niyang nililinis. Pag binasa po natin yon, verse 1 to 5, makita natin doon, kinakailangan manatili nung sanga sa puno para mamunga. At yun pong namumunga, nililinis niya. Those who bear fruit, He prunes. Ano po, ang pinag-uusapan po natin ay vine. Ang vine po, o ubas, may ano po yan may ginagapangan. At delikado po ang vine na ito ay sumahid sa lupa. Dahil hindi siya magiging mabunga kapag sumahid sa lupa. Kaya ang ginagawa po ng vine dresser, yung namamahala, nililinis po niya lagi yung ubas na yan, yung mga vine. Yung pong namumunga ay pinuputulan niya. No? Pinuprunes niya para lalo pang mabunga. Minsan po nakakasakit na tayo po'y i-prunes ng Lord. Yung nililinisan, di ba? Ang mga tao po, humahaba ang buhok. Pero hindi natin pinababayaan humaba ang ating buhok. Bakit po? Kasi magiging pangit pagka masyadong mahaba. Hindi mo inaayos. So, kinakailangan mong i-trim. Di po ba? Para magbuka kang artista. Ganon din po ang puno. I am the vine, you are the branches. Who abides in me, bear much fruits. For without me, you can do nothing. So, kinakailangan we stay connected with the vine. Ano po yung una natin? Letter S. Sikaping manatili sa Diyos at hayaan siyang linisin tayo. Totoo po. Kapag ang puno ay maraming insekto, maraming dumi, hindi po makakapamunga ng maayos. Kaya nga po yung mga puno ng mangga, pag namumunga na ito, binabalot yan Mga langka, mga saging, pinoprotectionan po. Pinoprotectionan po, nililinisan ang mga bunga nito para hindi po ito mapuksa at mapinsala. Sikaping manatili sa Diyos at hayaan siyang linisin tayo. Tandaan niyo po, we need to stay connected to the true vine. Jesus is the true vine. Let Him
discipline us, let Him cleanse us. Sabi po, sa verse 3, you are already clean because to the word which I have spoken to you. Let God cleanse us. Naalala niyo po ba yung kwento ko about dun sa bata na inutusan ng ama na umigib ng tubig using a basket? Nagtaka po ang bata, bakit pinasalok siya ng kanyang ama ng tubig sa drum gamit ang basket? And then, as the father told him, sumalo ka ng tubig. Isinalok po ng bata yung basket para makakuha ng tubig. At ang iningat po niya, na wala po siyang makuhang tubig. Bakit po? Kasi yung basket, butas-butas. So every time he fetch water from the drum, wala po siyang nakukuhang tubig because the basket is full of maraming mga butas, di po ba? So, what happened? Every time na inuutos siya sa ng tatay niya, sumalo ka ng tubig, gamitin mo yung basket. So, sasalok po yung bata, pero pag tinatanong siya ng ama niya, meron ka bang nakuhang tubig? Wala po. At tinanong siya ng kanyang father, bakit wala ka na tubig? Nakuhang tubig? Tay, dahil po butas-butas ang basket. And the father told him, hindi bali anak, na wala kang nakuhang tubig. Nalilinis naman ang basket. You know, when we read the Word of God, when we meditate the Word of God cleanses us. And because of God's cleansing, we become more fruitful. Because third, yung mga dumi po ay nagiging dahilan para hindi ka mamunga. Ang isang puno hindi po namumunga kapag marumi. Maraming kulisa, maraming insekto. We need to clean that tree. Kailangan linisin po natin. Tama po ba? So number 1 po, start with the letter S. Sikaping manatili sa Diyos at hayaan siyang linisin tayo. Yan po ay mababasa natin sa verses 1 to 5. So nililinis tayo ng Diyos para lalo tayong mabunga. Pero makakapamunga po tayo kung sisikapin nating manatili sa Kanya. So ang unang punto po, sikaping manatili sa Diyos at hayaan siyang linisin tayo. Pangalawang bagay, start with the letter T. Tapat na luwalatiin ang kanyang pangalan at maging mabungang alagad. Again, I repeat. Start with the letter T. Tapat na luwalatiin ang kanyang pangalan at maging mabungang alagad. Verses 6 to 8 po, makikita natin na sinabi ng Panginoon, if anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. Kapag hindi daw po tayo nanatili sa Panginoon, para tayong isang sanga na pinutol sa puno. Ano raw po mangyayari? Matutuyo tayo. And they gather them, kapag natuyo na po yung mga sanga yun, pinupulot po yun, and they throw them into the fire, and they are burned. Yung mga sangang hindi nakakapamunga, napuputol po yun, at ginagawang panggatong. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. If you became fruitful, whatever you ask from the Father, it will be granted to you. Take note sa verse 7, you will ask what you desire, and it shall be done for you. But the condition is, if my words abide in you, and if you became fruitful. And if you are fruitful, sa verse 8 po, by this my Father is glorified. Don't you know, if you are fruitful, the Father in heaven is glorified. That you bear much fruit, so you will be my disciple. You will become the true disciples of Christ if you are fruitful. You know, I believe that God is expecting us to glorify His name by being a productive disciple. Again, I repeat, I believe that God is expecting us to glorify His name
by being a productive disciple. Kaya nga po yung letter T po, tapat na luwalhatiin ang kanyang pangalan at maging mabungang alagad. So if you become productive as a disciple, God is glorified by, or His name is glorified. Naluluwalhati ang Diyos kapag ikaw po ay nagiging mabunga. There are three kinds of people in the church. Number one, they don't know what is happening. May mga tao po hindi alam kung ano nangyayari sa loob ng church. Yan po yung unang klase ng tao sa church. Pangalawa po, they watch things happen. May mga tao po sa church na hindi niya alam kung ano nangyayari. At yung iba naman po, pinagmamasdan lang yung nangyayari. Tinitingnan lang yung mga kaganapan. But this is a fruitful disciple. Yung number 3 po. They make things happen. They make things happen. Ginagawa daw po nila na mangyari ang mga bagay. That is a fruitful one. Yung mabungang alagad ng Panginoon, sila ang gumagawa ng mga bagay-bagay. They don't let things to happen. They do or they make things happen. They don't watch things happen. Hindi po nila tinitingnan ang mga bagay na mangyari. They make things happen. Are you a fruitful disciple? Ikaw ba isang mabungang alagad? Kung ikaw'y mabungang alagad, you glorify God's name. So, balikan po natin yung una. Yung una po, start with the letter S. Sikaping manatili sa Diyos at hayaan siyang linisin tayo. Verses 1 to 5 po yan. So, if you stay connected to the true vine, then God will let you clean. Ikaw ay patuloy na lilinisin ng Diyos through His Word. We are cleansed and sanctified to the power of God's Word. Kaya pabayaan po nating linisin tayo ng Diyos. Minsan malaki po, malakas at masakit tamaan ng salita ng Diyos. But it's good na mangyari po yung sa atin na tayo tinatamaan at nalilinisan ng salita ng Diyos. Pag tinamaan po tayo at malilinisan tayo. At kapag nalinis po tayo, magiging mabunga tayo. Katulad po ng mga ubas. Hindi ang pababayaan na marumihan. Kasi pag yan ay sumangit sa lupa, nahihirapan niyang mamunga. Kapag marami insekto, mahirap mamunga. Sinisira na insekto ang mga bunga. Kaya God is keep on cleaning us. Tayo po'y patuloy na nalilinis ng Diyos. Pangalawa, start with the letter T. Tapat na luwalhatiin ang kanyang pangalan at maging mabungang alagad. Verses 6 to 8. So, God expecting us to glorify His name by being a productive disciple. Kapag tinawag ka ng Lord, your goal is to become fruitful. Hindi ka papayag na hindi ka mabunga. Hindi rin po papayag ang Diyos na hindi ka magbunga. Amen? Kapag ikaw ay nagtanim ng puno, ang iyong iniisip ay magbubunga. Amen po ba? Pangatlo pong malagang bagay. Start with the letter E. Nasa verses 9 and 10 po. Ehemplong sumunod sa utos ng Diyos at manatili sa kanyang pag-ibig. We need to be a role model by what? By obeying God's commandment and by abiding in His law. Again, I repeat. We need to become a role model of obeying God's commandment and by abiding in His law. Pangatlo po, start with the letter E. Ehemplong sumunod sa utos ng Diyos at manatili sa kanyang pag-ibig. Verses 9 and 10 po. God, it's not only expecting us to glorify His name by being fruitful, God is also expecting us to maintain His God or His commandments and to abide in His love. How can you recreate yourself? Recreate yourself by obeying God's commandment and by abiding in His love.
by obeying in His commandments and abiding in God's love, you are recreating yourself. Diba? Sabi ni Jesus sa John chapter 13, verse 34 and 35, I have given you a new commandment. New commandment I have given you. Love one another as I have loved you. For if you love one another, the world will know that you are my disciples. If you are obeying God's command and you are abiding in His love, you are recreating yourself. And if you are recreating yourself, God is affirming the truth that you are His disciples. Amen po ba? That you are His disciples. Verses 9 and 10 po. As the Father loved me, I also love you. Kung paano kung iniibig ng aking Ama, iniibig ko rin kayo. Abide in my love. Manatili kayo sa akin pag-ibig. Verse 10, if you keep my commandments, kapag tinutupad niyo ang aking mga utos, you will abide in my love. So when you are keeping God's commandment, automatically, you are abiding in God's love. Just I have kept my Father's commandment and abiding in His love. Jesus Christ came not to destroy and to break the law. Marami pong mga mambabatas, lawmaker, but at the same time, lawbreaker. Pero hindi po yan ang dapat nating maging kalagayan. We need to obey God's commandment by abiding in His love. And if you are abiding in His love, you are recreating yourself. And the Word of God says, God the Father affirming yourself that you are one of His disciples. Pinagtibay po ng Diyos na kapag ikaw ay sumusunod sa Kanyang utos at nananatili sa iyo ang Kanyang pag-ibig, itinatalaga ka niya at kinilala ka niya na ikaw ay Kanyang alagad. Amen po ba? So, review po natin yung tatlong mahalagang bagay. Una, start with the letter S. Sikaping manatili sa Diyos at hayaan mo siyang linisin tayo. Amen? Pumayag po tayo na tayo linisin ng Diyos. At sikapin natin ang lahat na ating magagawa na manatili sa Kanya. You need to stay connected to the true vine. Pangalawang bagay na tinalakay natin, verses 1 to 5 po yun in John chapter 15. Pangalawa, tapat na luwalatiin ang Kanyang pangalan. Apat na bagay na lang po ating pag-usapan. Wag na pong tatlo. Tapat na luwalatiin ang Kanyang pangalan at maging mabunga agad. Verses 6 to 8. Tandaan niyo po, yung tunay na mabungang alagad, God expected them to glorify His name by being productive disciples. How can you be a productive one? You make things happen. Ikaw ang gumagawa ng mga bagay na pinagagawa ng Diyos sa iyo. You don't let things happening. You don't let things happen by just watching. You need to be involved. You need to do something. Hindi ka po tinawag ng Diyos sa church para ngumawa. God called you to do the action, not just the talking. Hindi ka tinawag ng Diyos para gumawa. Tinawag ka ng Diyos para gumawa. Diba? Sabi ng Lord, sa pamamagitan ng Apostol Pablo, obey all things without murmuring and disputing. Sundin daw po natin ang lahat ng mga bagay na walang pagbubulong-bulong at walang pagtatalo-talo. Obey all things without murmuring and disputing. Pangatlo po, ano yung pangatlo natin? Letter E. Ehemplong sumunod sa utos ng Diyos at manatili sa Kanyang pag-ibig. Verses 9 and 10, we need to recreate ourselves by obeying God's commandment and by abiding in His love. God is expecting you
to maintain His commandments, and by abiding in His love. Verses 9 and 10 po yan. Dito po natin tatapusin. Yung susunod po, bukas na, kasi mahaba po yung kalahating bahagi. Letter A. Asahan ang kapuspusan ng kagalakan ni Kristo sa iyong buhay. Verse 11 po. Hanggang verse 11 po tayo. Next 6 verses na matitira, bukas po natin tatapusin. Letter A. Asahan ang kapuspusan ng kagalakan ni Kristo sa iyong buhay. Verse 11 po. Ano po ang sabi ng verse 11? These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, that your joy may be full. Gusto ng Diyos manatili yung kagalakan niya sa atin. At hindi lang basta manatili. Gusto niya maging ganap yung kagalakan na yon na nasa atin. We need to acknowledge the fullness of God's joy in us. You know why? Nehemiah chapter 8 verse 2 says, the joy of the Lord is our strength. Di ba may kanta? The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Eat the fat and drink the sweet. Send portions to them who are weak. The joy of the Lord is my strength. You must learn to acknowledge the fullness of God's joy in you. Sabi po ni Charlie Chaplin, ito po yung taong hindi nagsalita. He never uttered a word para tumawa tayo. Action pa lang niya, tawang-tawa na tayo. Alam niyo po sabi ni Charlie Chaplin, the most wasted day in life is the day which I have not loved. Yun daw pong pinakasayang na araw sa kanyang buhay ay yung araw na hindi siya tumawa. Sabi po ni Charlie Chaplin, the most wasted day in my life is the day in which I have not loved. The Bible says in Philippians 4:4, rejoice always in the Lord. Again, I say rejoice. God wants His joy to be full in our life. Kaya kailangan makuha po natin yung fullness of joy. Life is to enjoy with whatever you have. Kahit anong meron ka, dapat tayong nagaganap. Kahit may COVID-19, it doesn't affect our joy, our peace, our faith. Mas lalong dapat tumibay ang ating pananampalataya. Mas lalo tayong nagagalak sa Panginoon. Alam niyo po, ang ganda po ng mga testimony ng mga kapatid. Nung wala pa hong COVID, nahirapan silang makita yung kanilang palabigasan na puno. Pero nung karoon ng COVID-19, umaapaw ang kanilang bigasan. Umaapaw ang kanilang mga dilata. Ang dami nga ho, pwede na magtayo ng sari-sari store sa dami ng ayudang tinanggap. You know, yung joy ng Lord, hindi niya naapektuhan ng mga pangyayari. Diba? The joy not comes from the things happen. The joy comes within. Ang kagalakan po ng Diyos, hindi yan nagmumula sa mga bagay na nangyayari sa paligid. Masaya ako kasi tumama ako sa pader. Diba? Masaya ako kasi mayroon nagbigay sa akin ng ayuda. Kay may ayuda, kay walang ayuda, magiging masaya ka. Di ba sabi ni Habakkuk, even though the fig trees does not bud, nor the fruit of the vine does not bear its fruit, or even the olive will not give its oil, there is no animals in the field, nor food in the table, yet I will rejoice in the Lord, my joy, my salvation. Praise God, hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Diba? Kahit walang bunga ang igos, kahit hindi namumunga ang ubas, kahit walang lang isang ulibo, kahit walang pagkain sa mesa, kahit walang hayop sa kaparangan, ako'y maggagalak sa Diyos na aking kaligtasan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. The joy of the Lord is our strength. So acknowledge the fullness of God's joy.
Sabi po sa verse 11, "These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full." Ito yung mga bagay na sinasabi ko sa inyo. Ang aking kagalakan ay manatili sa inyo, upang ang inyong kagalakan ay maging ganun. Hindi sapat ang kahirapan para mawala ang kagalakan. Sabi po ng Romans chapter 5 verses 1 to 5, there is glory in suffering. Suffering brings perseverance. Perseverance brings character. Character brings hope. And hope will not disappoint us, because hope brings love. And the love of God was poured out unto us when He gave His Holy Spirit to us. Romans chapter 5, 1 to 5. Kaya po yung kahirapan, magdadala lang po yan ng tunay at ganap na kagalakan mula sa Diyos. I remember one of my favorite life verse, John 16:33. In this world, you shall have tribulation. But before that, mayroon pa po palang salita na nagsimula. I will give you peace, I give unto you. It is not like the peace that comes from the world. In this world, you shall have tribulation, but be of good cheer. But be of good cheer. I have overcome the world. Alam niyo po, sabi ng Panginoon sa Tagalog, ibinibigay ko sa inyo ang aking kapayapaan. Hindi ito katulad ng kapayapaan na binibigay ng sanlibutan. Yung peace na binibigay po ng mundo, peke po yun. But Jesus said, in this world, sa mundong ito, you shall have tribulation. Hindi sinabi niyang suffering, hindi sinabing problem. You shall have tribulation, but be of good cheer. Sabi ni Jesus, I have overcome the world. You know what is the first word that Jesus told to His disciples when they are so afraid because they thought that Jesus is walking like a ghost? Napagkamala nila si Kristong multo. Diba? Out of the mountain, Jesus commanded them to go to the other side of the river Jordan, of the other side of the Sea of Galilee. Go. Jesus told His disciples to go before Him. Mauna na kayo sa akin, sabi po ni Jesus Christ. I'm talking to my Father. Nandun po siya sa bundok, nananalangin. While the disciples is riding on a boat. But at the middle of the Sea of Galilee, they encounter a strong storm. And they were terrified because the boat is sinking. And then suddenly, their fear becomes more frightening because they saw a ghost walking in the water. Sabay-sabay po silang sumigaw, multo, multo, ikanila. Naglalakad sa ibabaw ng tubig. Pero agad po sa Jesus na nagsalita, do not be afraid. Huwag kayong matakot. Ako ito. Be of good cheer. Sabi po sa English, be of good cheer. Fear ye not. I am. Sabi po ni Kristo, huwag kayong matakot, magala kayo. Ako ito. Amen? Joy is the source of our strength. Ang isa pong taong natatakot, hindi yan magagalak. Pero kapag ang tao po ay nagagalat, walang bahagi ang takot. Tingnan niyo po ang sanggol. Takutin mo lang takutin yung sanggol. Tatawanan ka lang ng tatawanan. Oo. Yung sanggol po, tatawa lang ng tatawa. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Diba sa yung pinag-aralan nating kakaiba sa Psalm chapter 8 verse 1, diba? Lord, how excellent is your name, and out of the babes of the child, no? Out of the mouth of the babes, out of the mouth of the babes, pure praise will come forth to silence the avenger, to silence the enemy.
Mula daw po sa bibig ng mga sanggol ay lalabas ang wagas na papuri para patahimikin ang kaaway. Your joy will silence the enemy. Di po ba? Si Satanas po, challenge niya si Lord, sabi niya, kaya ka lang nagpinupuri at sinasamba ni Job kasi pinagpapala mo siya. Alisin mo lahat ng pagpapala niya. Ewan ko lang pag hindi ka niya sumpain. Nagtugumpay si Satan na i-challenge si Lord. At alam niyo po lahat ng bagay na wala kay Job. Pero si Job, ang sabi ni Job, even though God will slay me, yet I will trust in thee. Sinabi sa kanya ng kanyang asawa, sumpay mo na ang Diyos na mamatay ka na. Bakit? Pupurihin ba natin ang Diyos sa mabubuting bagay lang? Hindi ba natin siya kayang purihin sa kahit sa masasamang bagay? Hubad akong lumabas sa daigdig na ito, hubad din akong babalik sa Diyos. Yung last phrase na sinabi ni Job, purihin ang pangalan ng Diyos. And at the end of the book, sabi ni Job, Lord, at the beginning, I just know you by hearing. Nakilala kita dahil napakinggan lang kita, narinig lang kita. But today, after I experienced those suffering, but today, I know you by my heart. Ngayon, nakilala na kita ng mukhaan. To God be the glory. Don't be afraid of suffering. Don't be afraid of tribulation because it will lead you to the fullness of God's joy. Amen po ba? Isang talata po yung naalala ko, no? May isang bagay pa po akong naalala nung ang Panginoon Jesus po ay pinaalalahanan niya ang mga disciples. Ang sabi niya, sa mundong ito maraming kapigatian. There's so much tribulation. But be of good cheer, for I have overcome the world. Napagtagumpay na ng Diyos. Kaya maliwanag po sa Romans 8:31-37. Ni kamatayan, ni kaubaran, kagutuman, ni salot, ni espada, ni kapangyarihan, sa kasalukuyan, o kaharian mang darating, kalaliman, kataasan, mga anghel man at mga demonyo man, walang sino man makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. And verse 37 says, for we are more than conqueror through Him that loved us. The source of our strength is in our joy. Ang pinagmumula ng ating kalakasan, saan po? Sa ating kagalakan. So, bukas po, itutuloy po natin yung pagtatapos. May 4 na bagay lang po tayong tinalakay. Isa-isain po natin ulit. Review po natin yung letter S. Letter S po, sikaping manatili sa Diyos at hayaan siyang linisin tayo. Verses 1-5 po yun. Sikapin nating manatili sa Diyos at hayaan siyang linisin tayo. Stay connected with God. Let Him discipline us. Let Him cleanse us. Pangalawang bagay po, start with the letter T. Tapat na luwalhati ng kanyang pangalan at maging mabungang alagad. God is expecting you to be fruitful. Kapag ikaw ay nagiging mabuga, you glorify God's name. God is expecting us to glorify His name by being a productive disciple. Tandaan niyo po, true and fruitful disciples are those disciples who make things happen. Siyang gumagawa ng mga bagay para mangyari. Verses 6-8 po yan. Pangatlong bagay, emplong sumunod sa utos ng Diyos at manatili sa kanyang pag-ibig. Verses 9 and 10 po. You are recreating yourself if you are obeying God's commandment and by abiding in His love. And last, verses 9 and 10 po yan. And last po, dito natin hihinto, letter A po. Asahan ang kapuspusan ng kagalakan ni Kristo sa iyong buhay. We must learn to acknowledge the fullness of God's joy in us. Tandaan niyo po, nakakamangha ang kapangyarihang dulot ng kagalakan. If you learn to rejoice in the Lord always,
you become thankful, you become powerful, you have the spirit of courage, not the spirit of timidity. Because God gave us the spirit of courage, sound mind, and power. Naalala ko po, dito ko tatapusin yung sinabi ni Charles Chaplin. Di ba sabi po ni Charles Chaplin, the most wasted day in my life is the day which I have not loved. Yun daw po yung pinaka nasayang na araw, yung panahon na hindi siya tumatawag. Pero meron po siyang sinabi bago siya mamatay. I like to walk in the rain. Because when I walk in the rain, no one saw my eyes cry. Kapag siya daw, ang gustong-gusto raw po niya yung maglakad sa ulan. You know why? Kasi walang makakakita na siya'y umiiyak. Hindi karuwagan ang umiyak. Christ cried. Ang pinakamaigling talata sa Bible, Jesus wept. Tama po ba? Si Jesus po ay umiyak. Pero di ibig sabihin na karuwagan ng umiyak, kainan ng umiyak. Katunayan nga po ang pag-iyak ay nagdudulot ng kagalakan sa katawan. Diba? May mga tao po sa sobrang tuwa na iiyak. Kapag kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay, maiiyak ka sa tuwa. Bakit po? God is moving. God is doing miracle in us. Pagka mayroong ginagawa po sa akin ng Diyos na mga malahimalang mga bagay, I cried in tears. But not a sign of sorrow, but a sign of joy. Sarap pong umiyak ng may kagala. Amen po ba? Sarap po. So, I just want to thank you po for joining with us. Magbasa lang po tayo ng comments. Ito po. Si Ate Aida po from Spain. Good evening po, Pastor. God bless. Si Deacon Rick Banaag. Shout out po kay Deacon. Hi, Bishop. Watching now. God bless you. Brother Bong. Rosazenia from Mountain View. Sa Bulacan po. Gandang gabi po, Bishop. Wow. Ate Judith from USFA. Hello, Bishop. Good evening po. Glory to God for your life. Ate Aida. Amen po. Ang ating elder po from Nabotas, Elder Mel. At ang kanyang may bahay, si Ate Zani. Amen. God bless you. Si Kuya Ambrosio. Nagtatanong po para sa gawain bukas. Yes, may gawain po tayo bukas. Ate Judith, steadfast of the Lord never ceases. Amen po. Praise God. The steadfast love of the Lord never ceases. Good comment po mula kay Ate Judith. Kuya praise God. Yung comment po ni Kuya, nagtatanong po kung may gawain. Yes, may gawain po. Blessed evening. Kailan po ang gawain po dyan sa church, Bishop? Tomorrow. May gawain po tayo bukas. Please go with us. Tomorrow po, alas 9 po, may gawain tayo sa church po. Pero hindi po ginagawa sa church. Ginagawa po ito sa building nila Ate Banji. So, let's join with us in prayer. Nakasarap po na makapiling natin ang Panginoon sa panalangin. Huwag po tayong magsawang manalangin. Panalangin po natin ang ating iglesia, ang mga gawain ni Lord sa oras po ito. Let us pray. Father God, salamat po sa mga kapatid na kasama namin sa panalangin. Salamat po sa mga kapatid namin masipag mag-share at magbahagi ng iyong mga salita. Sa aming pong part 1 ngayon, itinataas po namin na yung mga natutunan namin ay patuloy pong magbigay sa amin ng inspirasyon. At bukas sa aming pagtatapos sa ikalawang bahagi, ay gabayin mo po kami para higit naming maunawaan kung paano kang nalulugod kung kami po ay patuloy na nagbubunga. Hindi po nais na ang isang alagad ay hindi nagbubunga. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, ang bawat anak mo ay matutulad sa isang puno na katanim sa tabi ng batis. Mamumunga sa kapanahunan, ang mga daon na hindi malalanta kailanman, at anumang gawin ng kanilang mga kamay, sila'y magtatagumpay. I pray, Lord, na ang bawat isang mananampalataya ay patuloy na magtagumpay. Mapuspos kami ng kapayapaan at kagalakan sa aming mga puso, upang hindi kami mag-alala sa anong mga bagay. Sinabi mo sa Philippians 4:6 and 7, do not be anxious in anything,
but in everything in prayer, supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the God of peace that passeth all understanding shall guard and keep your heart through Christ Jesus. Lord, teach us to rejoice in every moment of our lives, because you commanded us to rejoice always again in the Lord. Rejoice always. Lord, no amount of suffering, problems, trials, or difficulties can overcome us, because Jesus Christ says in this word, you shall have tribulation, but I give my peace to you. This peace is not like that the world can give. And he said, be of good cheer, for I have overcome the world. Lord, may day lang kami para magalak, sapagkat ikaw ay nagtagumpay 2,000 years ago. And we do believe, Lord, the spirit in us is greater than any spirit in this world. Continue to bless our nation, Lord. Continue to bless every churches. Continue to bless every pastor. Continue to bless every missionary, every evangelist, every apostle, and every prophet of God. Help us, Lord, to work together, to work in unity, so that everybody will become fruitful, to abide in your love always, and we can overcome all trials and difficulties by obeying your command and by abiding in your love. We do believe, Lord, that those who obey your command and abiding in your love, you can ask whatever their heart desire, and you shall grant it them. You shall grant it unto them. We ask for the healing of our nation. We ask for the recovery of our economic stability. We ask for a fruitful, successful, and progressive Philippines in years to come. Salamat, Lord, sa patuloy mo pong pagkilos sa aming mga buhay. Sa mga kapatid namin nakinig, nakikiisa at patuloy na nagsishare ng mga araling ito, I pray that you will continuously bless them. Continue to enlarge their territory. Continue to put your arms upon them so that no evil will hurt them. And we do believe, Lord, even in YouTube, they will learn your word. They will be inspired and motivated by your word. Thank you, Lord, for another acrostic devotional inspiration that you have given us. To you, all the glory and honor, because you alone are God. Ikaw ang Diyos. Let God be God in our life. This is our prayer and declaration in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. And everybody says, Amen, Amen, Amen. To God be the glory. Maraming po salamat for joining with us. Salamat po mga kapatid sa mga tinap po natin. Lagi sila nagpapasalamat dahil pinapanood po nila ito after they have finished their job, their work. Yung iba po kasi nasa bahay, pero salamat sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan, lagi po siyang nagpapala sa atin. Tandaan niyo po, ito po si Vito ng PCMI Manayan, sasabing, we love as one, we work as one, we serve as one, and we win as one. And together as a nation, we heal as one. Ilang araw po mula ngayon, we are going to celebrate Araw ng Kalayaan. Happy and blissful Independence Day to the people of the Philippines. And I do believe, if God free us indeed, free us, we are free indeed. Kapag ang anak ang nagpalaya, tayo'y ganap na malaya. Ikaw ay naging malaya para maging pagpapala. Tayo po'y patuloy na maging mabungang anak ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay malulugod at ang namang hingin mo sa kanyang pangalan, sa iyo ay ipagkakaloob. Ito po ang ating samod dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen, amen, amen. To God be all the glory. Salamat po mga kapatid.